Hello mga ka-travel! Ako nga po pala si May. I'm 31 years old and I'm a former seafarer. So, paano nga ba ako nagsimula sa pagiging seafarer at saan ko nga ba nakuha yung idea na yon? First of all, I'm a graduate of Hotel and Restaurant Management. Ako kasi yung klase ng tao na mahilig talaga mag-set ng goal. So, college pa lang ako, alam na alam ko na kung saan ako pupunta after graduation. Ang main goal ko po talaga that time is yung makapunta ng Amerika. Kaso, alam na alam ko na mahirap yung pathway going to US. Kaya nag-focus ako sa Canada. Kaso, going to Canada, alam ko na kailangan pa rin naman ng job experience, di ba? So, nag-apply ako ng Marriott Hotel Manila muna. Saan ko nga ba nakuha yung idea ng pagiging seafarer? Yung kuya ko po kasi, isang seaman. Pero seaman siya sa mga tanker, bulk, mga ganun. So, paano nga ba ako nag-apply? So, during those times na nasa Marriott Hotel pa ako, apply ng cruise ship. Pero hindi nila ako tinatanggap kasi daw kulang ako sa experience. At nung makuha ko na yung required na experience nila, bumalik ulit ako. Pero ang ginawa ko, hindi lang ako sa isang agency pumunta. Nilibot ko yung mga agencies. Good thing, tinawagan ako ng dalawang company. Yung CF Sharp at yung Mag-Apply naman sa isang cruise ship. Depende din naman yun. Hindi naman tayo pare-pareho. Sa amin naman that time, it was 2013 nung na-hire ako ng CF Sharp going to Norwegian Cruise Line. So that time, meron kaming 3 interview. Ngayon, nung nakapasa na kami, hindi ka pa rin makakasampa kasi ang dami-dami mong documents na asikasuhin. So, inabot pa kami noon ng 6 months sa dami ng asikasuhin na documents. Contract po namin ay 8 months on board and 2 months vacation. So, ano ba yung naging position ko pagdating ko doon? Ako po isang restaurant stewardess. So, yung ginagawa lang naman po ng restaurant stewardess is clearing the table, mag-refill lang naman ng mga foods sa counter. So, cleaning the restaurant, yan lang po. Regarding the promotion naman po, napakabilis lang yung promotion. Actually, second contract ko, assistant waiter na ako. Duties and responsibilities ng isang assistant waiter. So, ako po yung assistant ng waiter. So, meron na po kaming hinahandle ng mga tables. Ayun, so, nandun po kami sa mga formal dining, so hindi kami pwedeng magkamali. At nag-handle na kami ng mga hard guests. Well, kung sa bigat ng trabaho, physically po medyo, kasi talagang patong-patong po yung plato ng dinadala talaga namin. Pero kung sa sahod naman po yung pag-uusapan, okay na rin naman. Nagre-range po kami back in 2014, 2015. Nagsasahod na po ako niya na nasa 60,000 plus. Plus po kasi meron po kaming mga tip. Sa second contract ko po, naisipan ko pong mag-cross-training sa secretarial. And then on my third contract, na-promote po ako. I was promoted to Hotel Director Secretary. And then on my fourth contract, na-promote po ako as Assistant Personnel Manager. Well, ano nga ba yung buhay seafarer? Sa mga bata-bata pa, napakagandang experience na parang babalik at babalikan mo talaga. Nagsimula po ako 21 years old sa pagiging seafarer ko. At ang dami ko pong naipon na experience. Ang dami kong lugar na napuntahan. Ang dami kong nakilalang iba't ibang klase ng tao. Iba't ibang lahi. Ang dami kong natutunan sa kanila, sa kanilang mga kultura. Nung bata-bata pa talaga ako, iba pa talaga yung feeling eh. Yung bang parang, ang sarap sa feeling na nakakaipon ka at nakakapundar ka na at that young age. Yun eh, yung parang may goal ka kasi. Saan nga ba yung biyahe namin? Ako po, ang napuntahan ko na is New Orleans. New Orleans, Texas, yung mga lugar po sa US. So parang naabot ko na rin talaga yung dream ko na makatungtong ako ng Amerika. Ayun. And then nakapunta na rin po kami ng Asia.
New Zealand, yan, Australia, mga French Polynesia, ganun po. Nakapunta na rin kami doon. And then, Caribbean, yung South America, ayan, tsaka Alaska. Yun yung lagi namin pinupuntahan. So, ano nga ba yung mga napundar namin? So, meron na kaming bahay, meron na kaming maliit na sasakyan, at nakapagpaaral din ako ng isang pulis. Ayan. Thank you so much kay Pinoy Canadian Traveler sa opportunity na to na binigay niya sa akin. So, sana na-inspire kayo sa mga gustong mag-seafarer. Alam nyo na. Ayun. Ingat lahat. Thank you so much.